ang aking munting kaibigan. Naniniwala po ba kayo sa duwende? Ako kasi dati hindi. Subalit, nagbago ito nang ako na mismo ang makakita sa mga linalang na ito. Ako po ito si Loloy ng Batanes. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa aking kabataan ng panahon na nakasalamuha ko ang sinasabi kong mga nilalang. Mahirap lamang po kami. Ang tatay ko po ay lumpo at ang nanay ko naman ay sumama sa ibang lalaki. Dalawa lamang po kami ng tatay ko na nakatira sa aming munting tahanan. Working student po ako at sa gabi ko po piniling mag-aral dahil kailangan ko magtrabaho sa araw upang matustusan ang aking sarili pati na rin ang lumpo kong ama. Halos araw-araw po na ginawa ng Diyos ay hindi ko po ako nakaligtas sa mga taong mapanghusga at mapangmaliit sa kapwa. Nagtatrabaho po pala ako sa karinderya at may katrabaho po ako na tawagan na lang natin pong Enrico. Si Enrique po ay anak ng may-ari po na pinagtatrabahoan ko. Ampun lamang po si Enrico ng amo ko. Simula po na magkaanak ang mag-asawa kong amo ay pinagtrabaho na rin nila si Enrico sa kanilang negosyo upang mapakinabangan. Si Enrique po pala ay isang bakla at may kinakasamang lalaki. Akala ko po dahil sa kalagayan ni Enrico sa buhay ay magiging mabait ito sa kapwa. Ngunit napakasama po ng ugali nito. Isa po ito sa mga taong nangahamak sa aking sitwasyon sa buhay. Isang araw ay may napakarami kaming customer sa karinderya. May ginanap kasi na pagtitipon sa aming lugar kaya napakaraming tao ang dumating at nang magutom ay kumain sa karinderyang aking pinagtatrabuhuan. Sobrang pagod na pagod po ako ng araw na iyon. Loloy, ikaw na ang bahala dito ha. May date kasi kami ng boyfriend ko. Sabi sa akin ni Enrico. At lumabas na ito ng karinderya na hindi man lang hinintay ang aking kasagutan. Kinabukasan po ay galit na galit po ang aking mga amo dahil nawawala ang kinita ng karinderya kahapon. Sir, wala po akong alam dyan dahil hindi naman po akong nakatoka pagdating sa ganyan. Ang trabaho ko po, mag-ayos ng mesa, maghugas at mag-serve ng pagkain. Kinakabahan ko pong sabi sa kanila. Ngunit biglang nagsalita si Enrico na ikinagulat ko dahil gumagawa ito ng istorya. Siya po ang naiwan dito kagabi. Dahil hindi po siya tapos maglinis, yung pera inilagay ko sa nakasanayang lagyan ko ng pera. Kung saan doon niya kinukuha ang pera. Ang sabi nito sa aming mga amo na hindi mo mababanaag sa kanyang mukha na nagsisinungaling ito. Pinaniwalaan po ng amo ko si Enrico at ako'y pinalayas. Yung sweldo ko ay hindi na ibinigay dahil mas malaki pa daw ang ninakaw ko sa kanila. Maluha-luha po akong nagmakaawa sa aking mga amo na pakinggan nila ang aking paliwanag. Ngunit umalis ito agad matapos sabihin ang mga katagang ito. Lumayas ka na dito. Pasalamat ka nga hindi ka namin ipapakulong dahil naging mabait ka naman sa amin. Ngunit pinakaayaw ko sa lahat yung pagnanakawan ako. Sobrang bigat na bigat po ako sa aking pakiramdam. Paano na lang ang pag-aaral ko? Pati ang ama ko ngayon wala na akong trabaho. Kinabukasan po ay nagbakasakali po ako sa bukid. Baka mayroon pong nangangailangan na magsasaka upang tulungan sila. Ngunit walang may nangangailangan ng tulong. Tulong ko kaya naman nagpahinga muna ako sa isang puno ng mangga at umidlip sandali upang mabawasan ang pagod ko. Napabalikwas po ako ng bangon nang maramdaman kong parang may nagsalitang boses sa aking tenga. Papungas-pungas po ako at patingin-tingin sa aking kapaligiran upang mahanap ang nagsalitang iyon sa aking tenga. Ninanaginip ata ako kanina. Mahinang bulong ko sa sarili. Ako'y tumayo na upang maglakad pa uwi ng bahay. Habang naglalakad ako, ay paulit-ulit kong iniisip ang bukas. Paano na kaya ang pag-aaral ko at ang araw-araw namin na buhay ni tatay? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa mga problema mo. Halos mapatalon ako sa bigla
at takot nang marinig ko ulit ang boses na iyon. Ibig sabihin, hindi talaga ako nananaginip kanina. Lumingali nga ako sa aking kapaligiran upang hanapin kung saan nanggagaling ang boses na narinig ko. Andito ako, malapit sa tenga mo. Tingnan mo ang balikat mo. Kinakabahan akong napatingin nga sa aking balikat. Matapos marinig ang sinasabing iyon ng boses, doon ko napagmasdan ang maliit na nilalang na nakapatong sa aking balikat. Ngunit saglit lang iyon dahil nagdilim na ang paningin ko. Nagising po ako na nasa daanan ng bukid at bigla kong naalala na nawalan pala ako ng malay kanina. Okay ka na ba niyan? Napasigaw ako bigla sa takot dahil nasa harapan ko na mismo ang maliit na nilalang kanina. Anong nagawa kong kasalanan? Utal-utal ko nasambit sa nakaharap ang maliit na nilalang. Wala kang nakabang kasalanan sa akin. Sa halip, nandito ako upang tulungan ka. Ano? Tutulungan mo ako? Bakit? Mabibigyan mo ba ako ng pera? Natatakot man ay nasabi ko ito na tuloy-tuloy sa maliit na nilalang. Hindi lang pera ang kaya kong ibigay sa iyo. Kaya ko rin baguhin ng iyong buhay. Ngunit bago ko iyon gawin, mahihingin akong kapalit sa iyo. Sabi ng maliit na nilalang sa akin. Ano? Payag ka ba? Napabuntong hininga ako bago ako nagsalita. Sabihin mo muna ang kapalit na gusto mo. Sumagot naman ito sa akin bigla. Tuloy-tuloy ang buwas ng swerte sa iyong buhay. Pag tuwing Biyernes ay makakapag-alay ka sa akin ng bulaklak at buhay na manok. Naroon ang aking palasyo kung saan ka na mahinga kanina. Subalit tandaan mo na dapat sekreto ang lahat. Walang dapat na makaalam at higit sa lahat, ang aking ipinagkakalob sa iyo na swerte ay dapat mong palagahan at huwag mo itong gamitin sa sugal. Simula nga noon ay nagbago bigla ang aking buhay. Guminhawa ang buhay ko, nakakakain na kami ng masasarap na ulam ng aking ama na ipapagumot ko na rin siya na walang anumang problema sa halaga na aking ginagastos. Sa buhay, pag may umaangat ay sigurado rin na may mga taong may inggit. Isang araw, habang ako'y pauwi ng bahay, Biyernes iyon, kagagaling ko lang doon sa duwende at nag-alay nga ng bulaklak at manok sa aking munting kaibigan. Wala po akong kaalam-alam na may lihim pong nagmamatyag sa akin. At ang kanyang pangalan ay Enrico. Makatagal na pala itong nagtataka kung bakit biglang nagbago ang buhay ko. Ito pala ang secret mo kung paano ka biglang umasenso sa buhay. Matapos sabihin ang mga katagang ito, ay kinuha nito ang mga bulaklak at buhay na manok na aking linggo-linggong alay sa aking munting kaibigan. Malalaman ko kung ang mga bagay na ito nga ba ang nakakapagpaswerte sa iyo. Sinira nito ang mga bulaklak at pinakawalan ang manok sa pagkakatali nito. Nang hindi ito makontento, ay sinira din nito ang umbok ng lupa na nasa may ibaba mismo ng puno. Matapos gawin ito, ay napakasayang umuwi ito sa kanila. Kinabukasan ay naisipan kong balikan at bisitahin ang aking munting kaibigan. Ngunit nang makarating ako sa kanyang tahanan ay lubos akong nanglumo sa aking nakitang itsura sa lugar. Wala na ang bahay kung saan nakatira ang aking munting kaibigan. Wasak na ito at nagkalat din ang mga bulaklak na dala ko kahapon. Sobrang nalungkot po ako at nag-alala sa aking kaibigan. Kaya tinawag ko ito at hinanap. Kaibigan, nasaan ka? Ngunit wala akong narinig na anumang kasagutan dito. Nagpalipas pa ako ng ilang oras doon sa pag-asang baka umalis lamang ito, ngunit wala na talaga. Biglang nawala ng parang bula ang aking munting kaibigan.
Napahagulhol po ako sa lungkot sapagkat parang nawalan na naman ako ng pag-asa. Bakit ba ganito? Bakit ganito ang kapalaran ko? Lahat na lang ng pag-asa ay tinatakbuhan ako. Ang hirap-hirap. Bakit ba nangyayari ang lahat ng ito sa akin? Dumating yung araw ay nagkaroon ako ng biglaang bisita. Si Enrico ito. Loloy, tulungan mo ako. Mangyak-nyak nitong sabi sa akin. Medyo nakaluwa ang mata nito at ang mga paa at kamay ay parang nalalapnos ang balat. Nagtataka man po ako ay bigla akong napatanong dito. Ha? Bakit? Anong kasalanan ko na naman sa iyo? Gagawa ka na naman ba ng kwento tungkol sa akin? Napaluha ito sa aking harapan at sinabi sa akin ang kanyang mga ginawa sa bahay at ang aking alay sa aking munting kaibigan. Humingi ito sa akin ng tulong upang humingi din ng kapatawaran sa aking munting kaibigan. Ngunit ako yung taong marunong tumupad sa napag-usapan. Hindi ko inamin ang tungkol sa aking munting kaibigan at pinalabas kong nababaliw ito. Madali ko pong nakapaniwala ang mga tao sa aking sinabi na nababawil na nga si Enrico. Nakakakonsensya man po ay ginawa ko ito upang protektahan ang aking munting kaibigan. Namatay po si Enrico makalipas ang ilang linggo nang pumunta ito sa bahay upang humingi ng tulong. Hindi na po nagpakita ang aking munting kaibigan sa akin simula noon, ngunit isang araw nang magising ako ay may mga ginto akong nakita sa ilalim ng aking unan. Alam ko kung saan galing iyon. Marahil ito ay gantimpala niya sa akin dahil tumupad ako sa aming napag-usapan. Benenta ko po ang ginto at ang perang napagbentahan ko dito ay aking pinangsimula sa aming buhay ng aking ama. Sa ngayon po ay maginhawa na po ang buhay ko, pati na rin ang mga taong nakapaligid sa akin. May mga negosyo na rin po akong pinapatakbo at ito'y mas lalo pang yumayabong dahil sa mabuting pakikitungo ko sa aking mga empleyado. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pagbibigay oras sa aking kwento. Maraming salamat din sa iyo, Loloy ng Batanes. Kung may nais po kayong iparating sa ating letter sender, ay i-comment lamang po ito sa post na ito. Huwag niyo rin kaliligtang i-like at i-share ang videong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita online, maraming salamat sa inyong panonood.